posible malagay ang Senado sa lockdown, emergency lockdown, dahil sa nakikita nilang serious threat facing the upper house of Congress, the Senate of the Philippines, kung saan nakikita nila na may posibilidad ginagamit itong mga Blue Ribbon Committee hearings para i-trigger yung panibagong military uprising ng mga supporters, military supporters, and armed civilian supporters ng mga Dutertes. So ito pa lang dahilan kaya bigla-bigla tinerminate ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo yung hearing, yung Blue Ribbon Committee meeting last week. At ito rin ang dahilan kaya pumunta yung mga Marines doon, hindi para mag-attend ng hearing kundi para mag-press con. Yung pala, mayroon na para sila plano, buti na lang natunugan ito ng National Bureau of Investigation at in-inform ni NBI Director Melvin Matibag, ito mga senador, na wag nang ipa-attend yung mga Marines kasi kung mag-attend sila at magsisinungaling na sila at ikukulong sila, yun na nakikita nila na dahil sa awa effect, baka ma-sympathize sa kanila yung mga active and retired armed military and civilian forces para maglunsad na atakihin ang Senado at at the same time atakihin ang Malacanang and maglunsad na talaga sila ng People Power 3 or ma-trigger nila yung withdrawal of support by the military dito sa Marcos administration, and thereby syempre mababaksak na si President Bongbong Marcos at matanggal sa pwesto, and Sara Duterte can take his post as the head of state or the president of the Philippines. So ito rin ang itong warning ni Matibag also jibes or kinonfirma rin ni Senator Ping Lacson. Kasi syempre as former PNP chief and PMAer, marami rin itong galamay even sa mga DDS forces. So panoorin natin or pakinggan natin itong interview kay Senator Ping Lacson dito sa DZMM na medyo stricto lang sa copyright. Kaya pakinggan na lang natin yung sinasabi ni Ping. Yun nga po, mismo si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian na si Senador Tito Soto kanina, yung nag-confirm na meron nga natanggap na intel report mula sa NBI. Ano po yung maaaring yung pwedeng maibahagi sa amin? Sa paanong paraan yung banta? Ay, paano nagtatanggap text ba yan? Okay, yeah. Some details. If you notice, nung nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing, tumayo si Director Matibag, di ba? At lumapit na doon sa umpukan ng mga senador. Dahil ayaw niya i-hear openly during the hearing. So binahagi niya yung intelligence report kasi may urgency na some details, na nakausap ko rin siya kanina dahil tinatanong niya rin ano yung intelligence information din na natanggap ko tungkol naman sa parang merong parang nabubuong frustration din sa rank naman ng uniform services, not necessarily our forces, pwedeng our forces, basta uniform services. Anyway, going back to Director Matibag, ang naidal niya information dahil kung napasin ninyo, laging nandyan yung masinong hindi naman dadalo yung 18 na nag-aakusa na nag-deliver ng mali-mali pang pera. Nandun sila sa Senado rin, pero wala naman silang plano mag-attend. So, doon nag-ugat yung information na kuha ni Director Matibag na pwedeng gamitin yon para mag-generate ng support. Ang kaso mo, hindi naman ang panawagan, hindi direktamente sa members ng armed forces o kaya sa Philippine National Police. Of course, pwedeng gawin, I don't know kung ano yung level ng classification ng intelligence report, pero pwedeng gamitin ng ilang gusto magsamantala na kung saan pwede silang kumuha ng mga armed elements para manggulo sa Senado. So yun ang essence ng kanyang intelligence information na gagamitin yung 18. Ang problema nila, hindi makaka-generate ng simpatya sa armed forces, lalo na sa Philippine Marines. Kasi sabi nga ni Director Matibag, at least 12 doon sa 18 na yun, dishonorably discharged. Yung meron parang may kaso na ongoing pa, pending pa. So at nagsalita na rin si Ricardo Colonel Kerbin, sabi niya hindi pwedeng ituring ito mga, parang dinidisaw nila yung mga marine elements na nandun sa 18. Kasi sabi na disgrace yan sa servisyo. Ang marine, laging yung integridad na taas. Anyway, going back to the information, yun nga, meron siyang nasagap na information na merong pwedeng gawing mag-recruit ng mga armed elements na papapasukin sa Senado
na kung halimbawa, no, ito sa akin to, opinion ko ito, na-discuss namin ni Director Matibag, halimbawang nag-appear yung 18 at sa pagsisinungaling o kaya hindi nag-attend, pinasite for contempt. At pagkatapos in-order na i-arrest. So posible mangyari yung may mga armed elements, not necessarily from the uniform services, kung hindi mga civilian, ang manggugulo doon. At pagka nagkagulo-gulo, nagkaroon na naman ng putukan, you can just imagine the chaos at saka yung anarchy na mangyayari. Pwede mag-trigger ito. Kasi kung napansin. So yun, kung nakikita nyo, tulad ng sinabi ni Ping, ginagamit talaga yung 18 basurero na peking Marines or mga criminal na Marines kasi tinanggal sa pwesto pumatay ng tao, nagnakaw ng pera sa kanila sa headquarters nila or sa kanila kung saan man sila naka-assign. So ang ginagawa ngayon ng mga DDS ay ginagamit ito. At gusto nila, kaya nga kahit papunta na sana sila, andun sila sa taas, nag-press con muna. Yun, insulto na yun sa Senado. And then pina-invite sila ni Blue Ribbon Committee Chair Erwin Gatchalian. Pina-invite sila sa baba. Nung papunta na sana sila at biglang in-inform ni Matibag na yun nga may report sila na gagamitin itong 18 Marines para mag-testify at kung hindi ito magsalita o magsinungaling na naman ito o mag-refuse magsalita, pagkatapos ipapakulong sila, cited in contempt sila. So ito na gagamitin nila para magpapasok ng mga armadong tao sa loob ng Senado at saka yun, magpaputukan o kaya atakihin itong mga armed personnel. Pwede mga retired military, pwede retired police, retired uniform personnel o kaya mga civilian armed civilian na papasok sa Senado at yun, mag-kickstart na sila ng gulo at saka eventually baka magmamarcha na sila papunta Malacanang o i-hostage nila yung mga senador hanggang bababa sa pwesto at magiging pagbaba ng pwesto ni President Bongbong Marcos. So kumbaga, they are really out to create trouble and to create chaos to push for the breakdown of law and order dito sa bansa and eventually sa effect a withdrawal of support or military coup laban kay President Bongbong Marcos. Yun ang sinasabi. Yun rin ang nakikita ni Ping sa mga intelligence network niya. Or yun rin nakagip ni Ping sa mga intelligence network niya. Consider rin, di ba? Walang puktat yung protesta doon sa harap ng Senado. Basta kakaunti, may program, merong malaking screen doon na araw hanggang gabi yun. Kasi pag umuwi kami, napapansin namin, basta 10, 20 lang sila doon. Talagang naka-vigil sila doon, nakababat. Yun ang hindi natin parang yun ang pinababantayan sa atin. Na kung halimbawa mag-snowball at meron mga lumabas para magsimpatya, whether ito'y orchestrated, whether ito'y hinakot, o kung sa loob, siyempre may security threat talaga may tuturing laban sa Senado as an institution, pati na rin sa mga personnel, pati sa mga senador. Kaya naging utos ni Pro Tem Gatchalian, i-heighten yung alert, bawal na magpapasok muna mga senador ng bisita. Dahil pwede pumasok, ingress, egress, pero bawal na muna magpapasok ng bisita para nang ma-check, masigurado na walang papasok na masamang elemento. Kasi napag-usapan din, Senator, na So, maganda yan. Bawal na muna magpapasok ng bisita. Meron pa naman forthcoming hearing. Meron daw part 2 sa hearing, sa BRC subcommittee hearing ni Rodante Marcoleta. So, siguro dyan, baka stricto na, baka itong peking Marines, hindi na papasukin ulit yan. Huwag nyo na papasukin yan. Magtalaga kayo dyan ng mga pulis. Dapat kontrolado nyo yan. John Vic Remulla, dapat kontrolado nyo. Doon parang sa gate, huwag nyo na papasukin yung 18 Marines. Nanggugulo lang yan. Taka yung mga bisita ni Alan Cayetano, staff lang. At saka maglagay kayo dyan ng mga weapon and metal detector sa labas pa lang. Meron naman sa loob. Pero maglagay rin kayo sa labas. Sa main door. Dapat meron rin. Okay? Kung sino kinikilala talaga na liderato sa Senate. So maliwanag na ang gulo yung ginagawa ni Senator Alan, with all due respect, na nakaka-confuse, nakakagulo. So, ang sinadjust ko, meetingin lahat ng department head para ibaba yung instruction na at your own risk, sumunod lang kayo sa mga local order, legal orders ng liderato ng Senado. And assure them na poprotektahan sila basta susundin nila yung local at saka yung official na order from the leadership. Pero look out din nila kung sila susunod doon sa hindi kinikilalang liderato, pwede sila masanksyon administratively. Kasi illegal yun, hindi yun authorized. Maliwanag kasi isipin mo pati yung gusto makisukob doon sa pagpirma, saka nakakita naman ng mawala yung unity of command. So magugulo kung halimbawa dalawa pa sila pipirma ng payroll, at saka medyo
delikado yun para kay Senate President Pro Tem Gatchalian. Kasi pwede siyang ma-open sa anti-graft na kaso doon. Kasi kung halimbawa nagkagulo-gulo, walang unit of command. Dapat isa lang yung talagang kinikilalang leader ng Senado, yung acting Senate President at the moment. No? In the meantime, nawala pa yung 13 para mag-elect formally ng permanent Senate President. Yung banta sa institusyon, kasi meron din bang banta sa buhay ng ating mga senador, Senator Ping? May information din bang hindi lamang sa institusyon, hindi lamang sa senador, ramaan, kundi pwedeng mag-escalate ito eh. Kasi halimbawa, nakaputukan na naman sa Senado at putukan na hindi na makontrol. Magugulo buong bansa natin eh. Di ba mag-destabilize yung buong gobyerno? Yun ang pinangangambahan natin, yun ang pinangangambahan ko. Kaya na-share ko na rin sa ating mga kasama sa media, sa ating mga kasamahan, yung independent intelligence information na meron talagang, although not widespread, meron talagang frustration, at least at the very least, meron frustration sa rango ng ating uniform services. Na kung saan yung pinagmamasdan nila yung bangayan sa Senado, yung flood control anomalies, tapos yung inflation, yung rising oil prices, na apektado tayo lahat. So pinagmamasdan nila ito kung ano yung positibong aksyon na ginagawa ng leadership, hindi lamang ng Senado, ng Kongreso, kundi ng Pilipinas ni President Bongbong Marcos. So yun ang ating pinangambahan kung ito'y mag-escalate sa pamamagitan ng matrigger ng isang ng kaguluhan sa loob ng Senado na magkaroon. Dapat rin bantayan nila dyan yung baka meron dyan na gagawin yung tulad ng ginawa ni Enrile. Ambush me during to trigger martial law under the Ferdinand Marcos administration. Baka magpapa-ambush itong si Cayetano o baka mapapa-ambush kuno itong si Pia Cayetano. Mabaril ang kotse habang umiiyak siya sa loob ng kotse, di ba? Pagkatapos pag natawagan ng media, humahagulgol sa iyak, magaling pa naman ito. Pangpamas pa naman ito. So, dapat bantayan rin at dapat alam nyo kung paano mag-respond sa mga ambush me scenario na gagawin ng mga baka si Sara mismo gagawa ng ganyan. O baka sila Pia, sila Robin, sila Marcoleta, bantayan nyo yan. Kasi posible yan. Hindi naman siguro ang threat sa mga majority senators. Nakikita ko, delikado yung minority. Magaling na nga sila magdrama. Nakita nyo na paano magdrama si Pia Cayetano. So hindi malayo. Baka gagawa ito ng ambush me scenario. Karoon ng putukan. Yes. At kunwari, nire-rescue itong 18. Dahil dumating sa punto na ipapadetini sila. O kung merong armadong grupo na hindi naman kinabibilangan ng armed forces. At ito yung mga civilian, mga armed element na unauthorized. Pwede makakompuse ito na akala ng mga armed services natin, akala kasamahan nila. Kasi di ba nga, may nakapatig pa nga nung yung kahapon. Kaya yun ang iniwasan natin, yung confusion. Kaya parang tanawagan na rin ito sa ating mga armed forces natin, sa PNP, maging discerning sila. Kasi kung unscrupulous yung mga tao na merong mga power hungry, yung destabilizers, na magte-take advantage sa confusion o kaya sa situation, baka may madala na mag-react sa ating armed forces. Hindi ko sinasabing hindi sila professional, pero in the middle of a confusion, pwede akalain nila, nakasamahan nila yung nandiyan sa loob ng Senado. So, yun. So, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga kasundaluhan at saka mga kamag-anak nila. Kasi yun nga, as exposed by Senator Ping at ng NBI, even doon sa hearing, may mga bisita si Robin Padilla na nandun sa presko ng mga Marines na nakasuot ng patig uniform, parang kung wari military, pero mga green jacket lang man yun. So parang pinapalabas nila na ang military forces ay supportive of the 18 cargadores. In fact, kaya nga ginamit nila 18 Marines na pangalan yan, kahit peking yung 12 dyan ay dishonorably discharged, dalawa lang ang honorably apat lang atang honorably discharged at yung dalawa pa ay kwan naman pala, Army Reserve Forces. And yet, ginagamit nila 18 Marines para hikayatin talaga yung Marines, para lokohin. Kayo mga Marines, mag-ingat kayo, binubudol-budol kayo. Hindi nyo ito makakasamahan na tunay. Mga peke ito, yung iba nga dyan, mga 8 months lang daw sa serbisyo, hindi na nakayanan yung trabaho, umalis na, nag-AWOL na. So, hindi nyo mga tunay na kasamahan ito kasi tulad nga sinabi ni Ping, mga dignified yung mga Marines, mga principled na mga yan. Ready to die for God and country yan. Or ready to die for inang bayan yan. Pero hindi yung mga ito, they're ready to die for money. They're ready to die for Sara Duterte. So, we should inform the people na kasi ang pinapalabas nila, parang kinakawawa talaga itong 18 cargadores. Kaya nga buti nga si Rafi Tulfo at saka si Claire Castro
Tinawag sila yung ang tawag branding sa kanila na hindi sila Marines kundi kargadores sila kasi dishonorably discharged. Tinanggal sila dahil may gumawa silang meron diyan naharap sa kasong murder, meron nanguha ng pera sa kampo nila, ganun. So hindi ito 18 Marines, pwede nga tawagin sila 18 criminals. Kaya pero pinapalabas nila mga fighting Marines ito daw, brave 18, pagkatapos kinakawawa ito kaya dapat i-rescue sila ng mga tunay na Marines. Kaya bantayan natin, bantayan natin, very very Machiavellian at more of a propaganda ops than a fact-finding ops.